nakaraang buwan ko pa itong narinig na nagreklamo nga itong si Manong Sabit. Mga kababayan, ang nirereklamo nga niya, si PBBM daw walang isang salita. Oo. Si PBBM daw, pinangakuan daw, actually hindi ko sure kung si PBBM ay nag-promise or kaya siya alam nyo mga kababayan, hindi ko ma-express diretso kasi ang daming pumapasok sa isipan ko na kapag tumulong tayo, no? Tumulong ka. Pero wag kang maghangad ng kapalit. Yeah, Ma'am Ginger T and kay Virgilio Palermo, ayun, and kay Surprise Arctic Fox, ayun, may galap shout out. Night Mochi, may galap shout out po. 'Di ba? Ma'am Aida, ayan, Raven MD, ayan. Sa totoo lang mga kababayan, kapag tumulong po tayo, no, yung galing sa puso, yung taos-puso na ibigay natin sa tao. 'Di ba? Oh, idol ko si Ken, hello po. Kasi ang hirap eh. Kaya ka pala tumulong, hindi po yun pagtulong yung ginagawa mo, Manong Sabit. Bakit? Pakitang tao lang pala yun. Kaya ka pala gumastos ng milyones, kaya ka pala gumamit ng private plane mo, kasi mayroon ka palang kapalit. Yeah. Wag ganon. Diba? Wag ganon. Pag tumulong. Yeah. Tigilan nyo yung pagpapakitang tao. Kaya nga kayo hindi na nanalo eh. Yeah. Kaya nga kayo binabawi ninyo yung mga kandidatura ninyo. Di ba? Ina-atras ninyo yung kandidasi ninyo. Kasi ramdam ninyo hindi kayo mananalo. Bakit? Mga plastic kayo eh. Di ba? Tutulong ka. Okay lang sana kung tumulong ka. Kung mismo si Pangulong Bongbong Marcos nang hingi sa'yo. Lumapit sa'yo, Manong, tulungan mo ko. Manong, pahiram eroplano. Manong, kausapin mo ganito. Hindi naman po siguro. Di ba? Kayo ang may gustong tumulong. Di ba? Oo. Kayo ang may gustong tumulong. Oh. Ngayon, yung pagtulong dapat walang kapalit. Kasi, kaya ka pala tumulong eh. Kasi gusto mo yung pamangkin mo gawing direktor sa PCSO kasi yung anak ay kapatid mo naging manager noon. Eh, hindi naman sa ganun. 'Di ba? Hindi sa ganun, Manong. Tapos ngayon kung ano-ano na sinasabi mo, oh, wala yan, yung presidente natin ganyan. Oh, bakit? Kaya ako umalis sa kanya. Ito, maraming butas dito si Manong Sabit eh, mga kababayan. Ito, unahin ko sa inyo ha. Sa totoo lang, kung kayo may kalayaang magsalita, bigyan nyo din po kami ng kalayaang mag-react. Ha? Bigyan nyo din po kami ng kalayaang mag-react. Wait lang po ha mga kababayan. Ito. Oh, wait lang po ha mga kababayan. Kasi hindi ko mabuksan eh. Ala, bakit ganun ito? Mga kababayan. Dito na lang tayo sa isa. Ha? Ayan. So, sa totoo lang mga kababayan, ito po yung sabi ni Manong Sabit. Si Manong Sabit ha, pakinggan natin. Yes. Wait lang ha mga kababayan. Wait lang kasi hindi ko mabuksan eh. Gaano nagsimula, Gop, yung pag-atas po ninyo sa Pangulong BBM? Pagkahamon niya sa China. China, laking tulong sa atin ang China. Kaibigan natin ang China, kapitbahay natin. Walang ibang tutulong, hindi sila. Wala tayong laban dyan. Ba't niya hamunin? Damay tayo lahat dyan, pag ginero tayo. Lahat. Naputo. Gaano nagsimula, Gop, yung pag-atas po ninyo sa Pangulong BBM? So dito pa lang mga kababayan, nagsisinungaling na siya. Yeah? Paano daw nag-umpisa at bakit umatras siya sa pagsuporta kay PBBM? Ang sabi niya ay dahil daw sa paghamon ni PBBM sa China. Ito gusto ko lang sagutin. Bakit gusto ni Manong Sabit ang China? At bakit mas piliin niya na kupkupin at agawin sa kupin ng China yung lupa ng Pilipinas? Actually, sinabi na ni Digong yan mga kababayan. Lupa lang yan. Buhangin lang yan.
magpa-deploy ako ng isang batalyong sundalo, Nebe, PCJ, mamamatay lang yan dahil sa buhangin lang yan. Pero mga kababayan, hindi nyo lubos na isip, buhangin lang yan. Pero yung ilalim ng buhangin na yan, mga kababayan, may mga langis at gasolina dyan. Hindi mag-aksaya ang China gumastos ng bilyones na magpatayo ng naval base at infrastruktura sa lugar na yan kung wala silang makukuhang mga minerales dyan na tinatawag nating gasolina. Kaya nga sabi ni Digong sa isang charitable, no, sa kanyang statement sa isang charitable, mga kababayan, sabi ni Digong, hayaan natin ang Pilipinas gawing probensya ng China. Bakit? Kasi kapag nakakutkot sila dyan ng 100 barrels of gas or langis, oil, sabi niya, kasi kapag nakakutkot ng 100 barrel of gas dyan, 60 sa atin, 40 sa China, kay mayaman naman na sila. Yun po ang laman ng gentleman's agreement na binigyan ni Digong, no, ng kakayahan at power ang China na mag-ikot at maghanap at mag-research kung saan ang gas makukutkot. Yun po yun ang laman ng kanilang gentleman's agreement. Kaya mga kababayan, ang China galit na kapag may mga Pilipino Coast Guard or Navy or mga mangingisdang pumunta doon sa West Philippine Sea. Ayaw nila tayong patungtungin doon kasi nga nakapagpatayo na sila ng mga mamahaling infrastruktura at mga kagamitang mamahalin. Ang akala nila'y agawin natin porket may isla na at may mga bahay na at may mga building na doon. Kasi nga, sa kasunduan ni Digong, walang katapusan yan. Yeah? Walang katapusan yung mga ganyang issue, mga kababayan. No, kasi sa gentleman's agreement yan. Kaya ang sabi ni Chabit, yeah? Libra girl, hello po. Kaya ang sabi ni Chabit, mga kababayan, no? Na kaya siya umatras sa pagsuporta kay PBBM dahil hinamon daw ni PBBM ang China. Malaking tulong daw ang China. Yeah? Malaking tulong ang China sa Pilipinas o sa'yo? Mga kababayan, I will tell you frankly. Ganito yan. Bakit si Chabit galit? Kaya daw siya umatras sa pagsuporta kay PBBM dahil hinamon daw ni PBBM ang China na makipaggera. Wala pong ganun. Mali po yun. Yeah? Alam nyo kung bakit siya galit? Ganito po yan. Alam nyo yung Dito SIM? Yung Dito SIM, yung parang Globe at Smart. Chinese company po yan. Yung Dito SIM na yan, isa po si Chabit sa shareholder dyan. Yan po ay gawa sa China. Yan po ay telecompany o telecom company mula China. Hindi po natin alam kung yung Dito SIM na yan ay inaway na ng China or di kaya binitawan na ng China. Malaki na kasi na-invest ni Chabit dyan. Kaya mga kababayan, sobrang galit po ni Manong. Kasi kapag hindi po pinirmahan ni PBBM yung panukala ni Amy Marcos, may batas si Marcos Amy ngayon na ginawa na lahat dapat ng internet sa Pilipinas ay gayahin ang ibang bansa. Huwag na tayong manatili sa bulok daw na sistema na mabagal na internet. Ngayon mga kababayan, kung aprubahan ni PBBM yan, pagkakakitaan lang tayo na mga may-ari na mga internet na yan, isa na ang Dito SIM na may connection kay Chabit. Yun po ang katotohanan kung bakit siya galit. Hindi po totoo. Approve na po, Sir Kent. Hindi pa po yata, Sir Elijah. Baka ibibito pa ni PBBM yan. Di ba? Ang Globe kasi, mga kababayan at Smart, Philippine mid kasi yan.
Oo, nangungutang tayo sa Singapore at sa China, pero gawang Pinoy. Kumbaga, para ka lang bumili ng load sa Singapore, pero ang poste nasa Pilipinas. Kung walang pera ang Globe at Smart, walang internet kasi wala silang pambili. So ngayon mga kababayan, kung papayagan natin na ipasok yung mga telecom company ng China, isa-isa na tayong mapapasok ng kanilang espiya. Kaya isa yan sa iniiwasan ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kaya po galit na galit si Manong Sabit. Yun ang katotohanan. Tapos sinabi niya pa, mga kababayan, kung hindi dahil sa akin, hindi maging presidente. Ito mga kababayan. Ito yung isa. Saan yung isang sabi niya? Kung hindi dahil sa akin. Ito, mga kababayan. Wait lang. Ito, businessman. Sabi, Singson has claimed that Ferdinand Bongbong Marcos would not have become president if it was not for him. Ayan na. Mga kababayan. Chavit Singson, Marcos become president because of me. Totoo ba? Totoo ba? Totoo ba yan? Sino ba ang bumoto kay PBBM? Taong bayan. Marami ka lang pera. Pero yung botante, hindi mo mabibili. 'Di ba? Kaya po siya ganon. At isa pa doon mga kababayan, nasasagasaan yung kanyang negosyo. Nasasagasaan yung kanyang negosyong D2SIM na mula China, kaya siya'y galit. Ngayon kasi nakalkal kasi yung kanyang construction company na binaliktad lang. Binaliktad lang yung pangalan ng Pantas doon sa Patras. Yun, mga kababayan. Kaya huwag po tayo basta-basta maniwala sa mga pautot nila. Ang sabi ni Sara, kung hindi dahil sa akin, hindi maging presidente si BBM. Alam nyo, hindi magiging presidente si Marcos kung hindi dahil sa akin. Naniwala na sana ako, mga kababayan, na si Sara Duterte ang kadahilanan kaya naging presidente si Bungit. Pero mga kababayan, dumating yung eleksyong 2025 midterm election. Bumitbit si Sara ng 10 kandidato, senador. Bumitbit si PBBM ng 12 na senador. Ang sabi nung nakulong si Digong, Inday, ipagpatuloy niyo ni Kitty, isigaw-sigaw ninyo yung sinasabi ninyong Duterte. Putang ina, mga kababayan, nung nagkaroon ng resulta, 2 lang sa 10 ang nakarga. Maniwala na sana ako na si Sara ang kadahilanan kaya naging presidente si BBM. Putang ina, mga kababayan, pagkatapos ng eleksyon, sa 10 kandidato ni Sara, si Bato at si Bongo lang ang nakarga. Ngayon, tanungin ko kayo, mga kababayan, si Sara ba talaga nagpapanalo kay PBBM? Bakit yung 10 senador, 2 lang nakarga? Nga, maniwala ka pa ba? Ito, si Manong Sabit. Ulitin ko. Kung hindi daw dahil sa kanya, hindi maging presidente si PBBM. 32 million, daliri mo? Umatras ka nga pagiging kandidato sa eleksyon ng midterm election kaya hindi mo kaya eh. 'Di ba? Kasi alam mong tagilid ka eh. Taong bayan nagpapanalo kay Marcos Jr. 32 million ang bumoto sa kanya, wala kang kinalaman dun.
Kasi higit sa lahat, hindi naman ang hingi si Bungit sa'yo ng tulong. Ikaw ang voluntaryong tumulong. Ngunit yung pagtulong mo, kasinungalingan pala. Kasi may kapalit. Diyos ko, Marimar. 'Di ba? Yun, mga kababayan. Di ko na masyadong habaan yung patungkol dyan kasi alam nyo po yan. Diyos ko, hindi nyo kailangan ng pulgadera, eskwala, tip measure, ano pa, tuntun, or tawag dito, submeter. Hindi nyo kailangan ng ganun ang gamitin, mga kababayan. Isang example lang. Hindi po si Chavit ang kadahilanan kaya nanalo si BBM. Taong bayan ang bumuto kay Marcos. Pati kay Sara, hindi po dahil kay Sara nanalo si BBM. Kasi napatunayan na po natin na 10 kandidato binitbit niya, 2 lang nakarga. Paano kayo maniniwala dyan? Sige nga. So hindi sila. Mga sinungaling, mga self-proclaim naman kayo. Baka sa sunod na panahon kapag may bagyo, hindi nyo aangkinin. Pero pagkayabangan, inaangkinin nyo. Diba? Sunod.